mga kababayan, hindi kinaya ni Mike Aby yung ginawang political ads nitong si Vice President Sara Duterte at itong si Senadora Amy Marcos, mga kababayan. Nagwala si Mike Aby, talagang galit na galit. Bakit daw tinawag na nasa madilim na yugto itong ating bansa? Grabe talaga. Umusok yung ilong sa galit nitong si Mike Aby, at kung ano-ano na naman yung mga kasinungalingan na pinapaabot niya sa kanyang mga tangang supporters, mga kababayan. Pasensya na kayo kung minsan makapagmura tayo sa video na ito, dahil nga itong si Mike Aby, grabe, sobrang sinungaling itong tao na ito. Grabe, mga kababayan. Kung pakikinggan ninyo yung kanyang pananalita, talagang sinisiraan niya itong si Vice President Sara Duterte, at gusto niya nang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ang kapal naman ng mukha mo, Mike Aby. Sino ka ba para magsalita ka laban kay Vice President Sara Duterte? Isa ka ba sa mga bumuto noon kay Vice President Sara Duterte? Wala kang karapatan na magsalita na dapat ma-impeach sa itong si Vice President Sara Duterte. Nagpapahalata ka naman, Mike Aby. Sabi mo, isa kang journalist. Dapat yung mga journalist, mga kababayan, ay naghahatid lang ng balita, walang pinapanigan. Pero itong si Mike Aby nga, dahil palaos na ito, o laos na ba talaga ito, yun, tinitira niya lagi itong mga Duterte. Wala na siguro talagang kumukuha nito ng mga malalaking TV station, mga kababayan. Kaya ginagawa niya ito, na sinisiraan niya itong si Vice President Sara Duterte. Lahat ng mga nagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte, talagang tinitira nitong kumag na ito. Talagang napakakapal ng mukha nitong tao na ito. Alam nyo naman, mga kababayan, kung gaano ito ka-traidor. Traidor ito. Noon Duterte ito. Talagang wala ito sa tamang pag-isip. Sabihin na natin na wala ito sa tamang pag-isip. Dahil nga lahat ng kanyang mga sinasabi ay kasinungalingan. Wala na daw naniniwala ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte. Kung di ba, ang kapal ng mukha mo, Mike Aby. Di ba? Sa pinakabagong o pinakahuling Pulse Isya survey na ginawa, ano bang nakuhang trust and approval rating ni Vice President Sara Duterte at itong si Pangulong Bongbong Marcos? Gaano kalayo ang agwat? Gaano karami ng ating mga kababayang Pilipino na halos wala na, hindi na nagtitiwala dyan sa amo mo? At 61% yung naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Diba? Tapos ngayon pinapalabas mo na wala na? Wala nang naniniwala sa mga Duterte? O saan ka humugot ng kapal ng mukha mo, Mike Aby? Yun ang mga kababayan ulit, ulitin ko lang, pasensya na pag minsan makapagmura tayo sa video na ito. Dahil mumurahin ko talaga itong si Mike Aby na ito, mga kababayan. Dahil maling-mali yung pinapaabot niya sa kanyang mga taga-suporta. Yung mga taga-suporta ni Mike Aby, alam ko na marami nang nawala dyan, marami nang nag-unfollow dahil may mga nababasa tayo sa ating mga reaction video na in-unfollow na nila, in-unsubscribe na nila itong si Mike Aby dahil nga sa sobrang kasinungalingan nito. Halatang halata, mga kababayan, na isa rin itong bangag. O ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ayan. Hindi na ba tinuturing ni Vice President Sara Duterte ang elected Vice President noong 2022 na siya ay bahagi ng gobyerno? Alam niyo kung bakit ko na itatanong? Bakit? Kasi yung kanyang political ads nakasama si Amy ay itim. Ang ibig sabihin niyan, maitim daw itong gobyernong ito. Saan pa tingin mo? Parang masama itong gobyernong ito. Walang direksyon ng gobyernong ito dahil maitim ang kanyang description. Ano ba sa tingin mo? May patutunguhan ba ang gobyerno na ito? Walang ginawa ang gobyerno na ito. Kung hindi, namumulitika lang. Sinira nila ang mga Duterte. Tapos sabihin mo na hindi na ba kabahagi
si Vice President Sara Duterte sa gobyerno na ito? Ano ba sa tingin mo? Anong ginagawa ng pamahalang ito sa pamilyang Duterte? Mike Abby, ano sa tingin mo? Sagutin mo. Napakakapal ng mukha mong hayop ka. Sila lang naman naniniwala doon. Kasi ganito po yan. Ano yon? Ang elected Vice President, Oh. maoposisyon ka o kung ano man ang iyong paniniwalang pampolitika, pang sarili, ikaw ay bahagi pa rin ng gobyerno. Kapal ang mukha mo. Ikaw ay parte pa rin ng Pilipinas na pamahalaang Pilipinas. Ayan, ikaw na nagsabi mismo. Elected Vice President. Pero ano ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte? Kaliwat kanan mga kababayan, yung pag-iimbestiga. Kuno, sa confidential fund. Isipin ninyo mga kababayan, alalahanin ninyo, yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte, wala pa sa kalingkingan ng confidential fund ni President Bongbong Bangag Marcos Jr. mga kababayan. Napakalayo ng agwat. 4.4 billion yung confidential fund ni Pangulong Bongbong Marcos. May nag-imbestiga ba? May nagpatawag ba? Bakit itong kay Vice President Sara Duterte lang yung kanilang tinatarget? At sinabi na ng kuha mismo, walang nilabag ang office of the Vice President. Pero ikaw, Mike Abby, ginagawa mong kasinungalingan. Tapos ang lakas ng loob mo magsalita na hindi na baka bahagi ng gobyernong ito, itong si Vice President Sara Duterte. Elected ito. Elected, pero tingnan mo yung mga ginawa ng kalyado ni Pangulong Marcos. Gusto nilang ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pati ikaw, yan yung bukang bibig mo na dapat ma-impeach ng itong si Vice President Sara Duterte. Ang sarap talaga tusukin yung mata mo ng karayom, animal ka. Dahil elected Vice President. O, elected nga. Ang meron sa presidente at sa gobyerno, bahagi ang pangalawang pangulo. O, kinilala ba? Bakit sinasabi mong maiting? Malaki ang problema nitong gobyerno ni Pangulong Marcos. Hindi mo ba itinuturing na ikaw ay bahagi ng Pilipinas? Bahagi ka ng bansang ito na hinihalal ka? Ang tanong din, itinuturing ba itong si Vice President Sara Duterte na kabahagi ng gobyernong ito? Anong ginawa nila nga? Ulitin ko lang, Mike Abby. Si dating Pangulong Duterte, pinakulong sa ICC. At sino ang nag-aproba para makulong itong si dating Pangulong Duterte doon sa ICC? Itong pamahala na ito. Itong si Marcos mismo. Kaya nga, itong si Senadora Amy Marcos hindi matanggap yung ginawa ng kanyang kapatid. Anong sabi ni Senadora Amy Marcos? Sana bumalik sa tamang landas ang pag-iisip ng kanyang kapatid. Diba? Mismong kapatid niya na ang nagsasabi niyan mga kababayan. Pero ikaw, ang lakas ng loob mo na siraan itong si Vice President Sara Duterte at itong nagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ko lang, saan ka humugot ng kapalang mukha mong animal kang Mike Abby ka? O, patuloy natin to. Pilipino. Tanong ko lang, Amy. Kasi kung sinisiraan mo at tinuturing mo na wala itong gobyernong ito, na ikaw ay dapat ay bahagi. Kasi ang Vice President merong malaking responsibility and accountability sa taong bayan at sa gobyerno bilang halal na pangalawang pangulo. Yan, halal. Yan mga kababayan, halal. Halal ng Pilipino. Halal ng mga Pilipino. Pero ano nga ang ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang buong pamilya? Mga Duterte family mga kababayan, halos tinanggalan nyo na ng karapatan sa gobernong ito. Tingnan ninyo. Tingnan mo, Mike Abby. May utak ka ba? Akala ko ba napakatalino mong animal ka? Pero bakit? Gusto mo pala nagampanan ni Vice President Sara Duterte yung kanyang pagka-Vice President dahil halal siya ng taong bayan. Pero anong ginawa nga nitong administrasyong ito? Bakit gusto nilang tanggalin? Halal pala ng taong bayan, pero sila lang mismo. Sila lang yung gustong magpatanggal kay Vice President Sara Duterte. Tinanong ba ninyo yung milyon-milyon mga Pilipino na papayag? Upayag ba kami? Bakit yung mga congressman lang ang nagdesisyon? Pero panahon
Pagdating ng eleksyon, lalapit sila sa amin. Magmamakaawa sila. Mangangampanya sila para iboto sila. Pero pagdating sa 150 million na ibinayad sa kanila ng Kongreso ni Tambaluslos, nagtanong ba sila sa amin? Wala. Dahil pira. Dahil pira na yung katapat. Kaya ikaw may kabi, huwag mo kaming pagluloko. Hindi kami mga mangmang. Kung akala mo mga mangmang kami, mas mangmang ka pa yata sa amin. Yung paniwalang pampolitika, ikaw ay pinapasweldo ng taong bayan. Nang patindang hayop Gumagastos ka. ka ng pera ng bayan. Bahagi ka pa rin ng gobyernong ito kung hindi ka man kaalyado ng Marcos administration. Kabahagi ang kapalang mukha mo. Meron obligasyon paano mapaunlad, mabigyan ng katahimikan at kumanda ang buhay ng Pilipino. Pero itong ginagawa mo, hindi nakakatulong, sinisira mo pa ang imahe ng Pilipinas, ng Pangulong Marcos at ng mga Pilipino sa international community kasi lumalabas yung iyong political ads na sinasabi niyong maitim. Hindi maganda itong gobyerno. So pinapasweldo kayo, pinapasweldo ka ng taong bayan, gumagastos ka ng pera ng buwis ng taong bayan, tapos sinisira mo ang gobyerno ito. Yan po yung dahilan kung bakit ko tinatanong, hindi ka na ba bahagi ng ating gobyerno? At dahil dyan, kung yan ang iyong paniniwala at ginagawa, kailangan talagang ma-impeach ka na. Ayan. Kailangan talagang matanggap. Ayan ang mga kababayan. Yan ang gustong iparating nitong si Mike Abe na kailangan ma-impeach na. Ang dami mo pang paligoy-ligoy. Ang gusto mo lang naman talaga na maalis itong si Vice President Sara Duterte. Gusto mong iparating sa iyong mga tangang supporters na dapat tanggalin na itong si Vice President Sara Duterte dahil nga nagbigay o nagparating ng masamang mga balita sa international community, mga kababayan, na masama itong pamahalaan na ito. Alam mo ba, Mike Abe, kung sino ang nagpapasama ng pamahalaan ito? Kayo mismo. Ito si Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, Mike Abe, kung ginawa na sana nitong si Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. yung pagpa-drug test, yung hair follicle test, wala nang issue. Sana mas maliwanag na. Maliwanagan na ang taong bayan na hindi bangag itong gobyerno na ito at hindi ka bangag. Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura mo. Bangag na bangag ka. Akala mo ba yung taong bayan naniniwala sa'yo? Ilan lang naman kayo. Binabaliktad mo pa. Sinasabi mo pa. Naiilan lang ba kaming mga sumusuporta ni Pangulong o dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte? Isipin mo, Mike Abe, sa pinakahuling Pulse Asia Survey, 61% ang naniniwala kay Vice President Sara Duterte. Yung naniniwala kay Pangulong Bongbong Bangag, ilang porsyento na lang? 21% kung di ako nagkakamali. 21 o 27. Darating yung araw, baka sa pang-apat na taon nitong si Pangulong Bongbong Marcos, kung aabot pa ito ng 4 na taon, mga kababayan, wala na halos magtitiwala ang mga Pilipino sa ating Pangulo. Yung maniniwala na lang, ito na lang mga bangag na ito. Itong si Mike Abe, si Atty. Claire Castro, itong si Epifanio Labrador, at yung mga vlogger na mga bangag din, mga kababayan. Mga bangag din naman yan eh. Matitino ba yung mga yan? Alam naman nila, kitang-kita naman natin, mga kababayan, ano pa bang kailangang ebidensya para sabihin o maniwala itong mga ito na bangag yung ating presidente? Paano? Ipaliwanag ninyo yung pagdurugo ng labi o ng gums, yung ngipin nito si Pangulong Bongbong Marcos. Yung laging pagngunguya niya, ipaliwanag mo yan, Mike Abe, kung ano ba ang dahilan. Bakit lagi itong ngumunguya? O, di ba? Tapos, pinapatid mo dyan sa mga supporters mo. Mga tanga din naman yung mga supporters mo. Maliban na lang sa mga umaalis na dyan. Alam ko maraming umaalis na. At nakikita ako dyan
sa social media account mo na hindi lahat pumapabor sa'yo. Ang dami mong bashers. Minsan pa nga may nababasa ako dyan, pinagmumura ka. O gusto mo ng pro? Magbasa ako ng kahit isang komento dito sa social media account mo na ikaw ay pinagmumura dito. Ikaw ay hindi pinaniniwalaan ng mga nanonood sa'yo. O dito mga kababayan, katulad na lang nito, basahin natin ito. O, mula ito sa kanyang yung post, sa kanyang Facebook feeds. O ito, sabi ni Marlon Villaver. Ito na naman siya para ka rin si Castro huwag magbulag-bulagan sa totoong nangyari sa bansa natin. Matanda ka na. Yan. Di ba nakakahiya ka? Nakakahiya ka, Mike Abby. Ito pa, mula kay kay Ronald Rapadas Lau. Oh. Mike Abby, kung magsalita ka parang ang galing-galing mo. Sige nga, magsabi ka nga ng isang malaking proyekto ni BBM na nagawa niya, iubos naman ang budget ng 2025. Yan, i-screenshot ko yan, ilagay ko yan. Mula yan sa yung Facebook page. Tapos, ang yabang-yabang mo, magsalita, na wala nang naniniwala. Tapos pala, mismong social media account mo ay binabas ka. Ang kapal ng mukha mong Mike Abby ka, animal ka. Yun ang mga kababayan, pasensya na. Medyo nakapagmura tayo sa hayop na tao na ito, napakasinungaling na matanda na itong animal na itong bullshit na ito. Bago tayo magtatapos mga kababayan, mag-shoutout lang muna tayo. Mag-shoutout tayo kay Taburada Edwin. Shoutout sa iyo, idol ha. Shoutout na rin kay Herminia. Shoutout kay Hani Janet TV Adajar. Shoutout na rin kay Arthur Martisano. Shoutout kay Noel Quahaw. Shoutout kay Ruben. Shoutout kay Eugene Ascano, shout out kay Joe Dargs, shout out na rin kay Madrigal Tomas, shout out kay Alfredo Olivar, shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Verel de Dios ng Pulilan, Bulacan, kay Hector Belmonte, kay Ma'am Idisa Borbi, shout out kay Sami Trabajada Cooper, kay Melchor Fernandez, kay Rafael Furgi, at kay Daniela Cuba. Yun ang dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines. Mayroon pa tayong bira kay Mike Abby mga kababayan.